Hello ulit. Welcome to the news team. Nandito na naman kami. And Henry Umaga Diaz is joining us from Canada. Jing Reyes joining us from San Francisco, California. Tama ba, Jing? Danny Buenafe with us in the studio and Chari Villa. Hello. Ako po si Jing Magsaysay. Pag-uusapan naman namin ngayon, media. Paano kami noon? Paano sila ngayon? Jing, last out, first in. So you have the floor. Daya-daya mo, laging ako inuuna mo. Ikaw ang una nandun sa grupong to eh. O di dapat ikaw magsasabi paano nag-umpisa yung ABS-CBN News? Alam mo, naalala ko talaga yung lahat na lang, ang konti-konti ng tao sa newsroom, nag-uumpisa tayo. Wala man lang dyaryo sa newsroom. Pinutusan kami ni Becky Cabral at ni Butch Raquel na pumunta sa may National Bookstore para bumili ng dyaryo. Can you believe that? With and then Mang walang Wally? sasakyan. Mga wali. Walang camera. Wait. 1986 to, Jing. What month? Bubukas after Na Cory. ginagamit na sasakyan for coverage yung mga kotse nung camera. I remember the old karag-karag car of Ray Teodoro. Ray Teodoro, yes. As a news vehicle kasi wala pa tayong Wala pa yung masyadong Pinoy? gamit Wala na pa. sasakyan nun, ano? And do you remember the old teletype machines for the wires? Yeah, Really? I love that sound. UPI, PNA wires. Lalabas dun yung mga news wires from UPI or PNA. Meron kaming subscription sa PNA. And then hahaltakin mo yung papel, pupunitin mo para ibigay sa mga producers and editors at that time. So, it was Parang such kayo lang yun. an exciting time, 1986. ENR? Everybody was just learning from each other. And we were excited. Walang kagamit-gamit. We were just starting. I remember I would be Xeroxing or photocopying scripts, and Mel Tiangco would be beside me. Ganun din ang ginagawa, no? Pare-pareho kaming inuutusan namin yung mga sarili namin noon dahil nga kami din lang ang gagawa. And then I would also like to share that yung unang newscast ng ABS-CBN was a morning show called The World Today. And it was supposed to be anchored by Corina Sanchez and David Nye at that time. And then, all of a sudden, okay na sana, sa kalagitnaan ng show, nag-freeze. Because nagkagulo-gulo yung queuing ng video. And so, nagpanic yung control room. Hindi na malaman kung ano ang gagawin. And we just froze for a long, long time. Live to, Jing, live? Umaga yan. Pang-umaga yan. That was Angelo Castro was there, I remember. And syempre, nag-postmortem after. And then, higher management told us, hindi muna kayo mag-news. You have to learn to do this live. And you have to practice. You will practice for a month. You will pre-tape your newscast. Sino And producer? And kailangan, si Attorney Jake Lopez ang nagsabi niyan, we will cancel this morning show. Wala na yan. You perfect your newscast, yung panghapon, and hindi kami papayag na magla-live kayo on air nang hindi ninyo yan naaayos. So yun ang unang, unang palpak and our first failure in ABS-CBN News at that time. And syempre, nagkaroon na ng for almost a month, no? We really had to tape the primetime news. And then, ang tawag pa noon ay Balita Ngayon. Ang title noon ay Balita Ngayon. It was anchored by Mel Tiangco and Robert Arevalo. Robert Arevalo, yes. And then, of course, by 1987, that program was scrapped and TV Patrol was born in its place. So yun yung marami pang history in between dahil
ang production ng TV Patrol ay mahaba ring kwento, 'di ba? Kasi nga si Freddy Garcia ang nakaisip na kailangan ng pangmasa na newscast on primetime, and kaya pinag-isipan yung TV Patrol. But yung umpisa, yung talagang simula, kung saan nagsimula ang ABS-CBN News, it was in a makeshift newsroom that was the front of Studio One, which is Dolphy Theater now, no? Yung lobby nun was our newsroom. Pinagdikit-dikit lang namin yung mga lamesa, and then we would run to Studio One na napakalapit lang, at doon na kami nag-newscast nung araw. And I remember the reporters were Corina, David Nye, Doris Bigornia, Vic Lima was already there, and a couple of others. So konti lang, halos 5 lang noon ang mga reporter. And I remember the names of the cameramen: Bert Salonga, Ray Chodoro, Mang Minyong, si Chari, yung cameraman mo, si Mang Domeng. Domeng Was Domeng there. Lozada. Oo. Yan, Domeng yan yung Lozada. mga pioneers. Yeah. And me naman, I was a production assistant, as I said, no, when I started. Ang mga kasama ko noon si Cecil Docto, si Jen Estonilo, and we were alternating as PAs, floor directors, character generator operators. Si Jen was manning the teleprompter, and then there were also typing scripts. We were all around. Sobrang, oh my God, we were young. We were so young and underpaid and overworked and sleep deprived. But dedicated. Jing Mag, you were there na rin. No. I joined in 1987. Okay. Nag-apply ako, katulad ng kwento ko, kumatok ako sa newsroom, tapos kinausap si Angelo Castro at saka si Manny Maog and Larry Nang. And then they took me in, and my first beat was the House of Representatives dahil first time nagbukas ang Congress after martial law. And this was- Nag-walk-in ka lang? Application? O naman yung nag-recommend sa'yo pumunta ka doon? Nag-walk-in lang ako. Ha? Nag-walk-in lang ako. From Channel 9? From Channel 9, oo. Bakit mo naisip yun? Well, I Kasi wanted to hindi work pa with... establish ang Star Network noon. at I that time. wanted to work... But I knew of ABS-CBN from the decades before. Okay. Yun dati kasi. Oh, Siyempre, kasi kilala. ABS-CBN was not my first media job. That was in 1987. I started in media in 1976. Oo nga. Pero yung 11 old years ABS, wala. before. So alam ko na yung History alam ko na ng yung martial history law, ng oh. ABS-CBN. So I always wanted to be a Wow. part of that. 11 years ka ng legacy. media bago ko pa mag-isip. Nagko-compute ako ngayon. Ilang taong ka na? 1976, nasa media na ako. Nasa Oh, so radio na ngayon- ako. Oh my God, Jing, why do you look so young? Oo nga eh. Oo. You have to love life. Wow. Love life. And you have a Teka, very parang- good love life dapat. Si Henry rin loves life eh. Oh. Si Henry, galing pa to ng di ba? Ang Radio bata. Veritas. Henry, di ba? Ano ka Sa rin? Radyo Veritas. Parang 13 years Ano ka na. Bago. Sa Radyo Veritas, kasi yung sa akin naman, kasasara ng Radyo Veritas ng domestic service dahil wala ng pondo. Nagkataon naman, doon sa DZMM, sa radyo, ang daming umalis na pumunta sa bagong Radyo Veritas na kinomercialize nila. Dati institutional lang Veritas eh. So we were among those employees na nagprotest. Bakit natin gagawing commercial ito? Hindi ito ang intention ng sindahan, etc. etc. So umalis kami. Nagkataon, ang daming reporters noon ng ABS, ng DZMM, ang kinuha ng bagong Radyo Veritas. So ang ginawa na, nag-apply kami sa DZMM dahil maraming ang idea nila, okay ito Kinuha nila tayo, maganda rin sa marketing ito. Kinuha nila tayo, meron rin kami kukunin galing Veritas para nagpalit lang. So doon kami nag-umpisa. Anong taon yan? Mario Garcia ba boss noon, DCMM? Di ba Mario Garcia? Tama? Hindi, si Mario Garcia sa bagong Radyo Veritas. Siya ang big boss noon. So nagkasama na sila Dong Puno, sila Louis Beltran. Mas Yun ang- luma ka pa. Ibig mo sabihin. Di ba kasabay mo si Harry Gasser?
Si? Ari Gasser, di ba? Mas luma ka pa kasi si Mario Garcia na yumaon na. Bago Si pa, Harry the Gasser. new. Ari Gasser kasi yumaon. Oo, si Harry yung news director namin noon sa Veritas. Oh, ilang taon yun? Anong taon itong pinag-uusapan natin? Oh, Henry? basta ito EDSA. Post-EDSA, after EDSA, di ba? Hindi, even before EDSA. Nandun ako sa Veritas 81. So, nung Tony nag-EDSA, Velasquez. Marcos Kami years. nag-EDSA. Nagko-cover ka, Marcos years. Yes, Marcos Si Henry and Jing Mag ang talagang tunay na martial law babies. Martial law, you were Hindi, ako already... rin, nagko-cover Ay, na ako dun. oo, Kuya Danny ko Channel sa Channel 13 tayo, 13. Pero naalala mo. nauna ka pa sa akin. 79 ako eh. Sa Channel 13 ako nag-start. Broadcast City, di ba, Jing? Tama. So 9 to 13. IBC 13. Under ano kami, RSB. Roberto S. Benedicto. Crony. So 13 ako. At that time, 13 kasi wala masyado reporter. Di ba si Bob Del Rosario lang ang reporter Broadcasting namin? Corporation, Yeah, IBC. Pero ang naghahari no at that time, Newswatch, di ba? Channel 9, nakatabi lang ng Correct. newsroom namin. Arigat, sir. So, Harry kaya, Gasser. sila Harry, sila Lauren Ligarda, di ba? Yeah. Sila Jing Magsaysay. tapos, Gabi Aurelio. kaya naging Then close. later pa yun. Later pa Laging yun. close ko naman si Joe Carlos, di ba? At that time, Oo. sila yung mga reporter, sila Joey Silva, My sila God. Ernie Ernie Fresnido. Fresnido. Yun, no, di ba? Tapos yung mga writers nila, si Ramon Imperial, Talagang batang-bata ako. Edwin Fargas, Edwin Fargas. Frankie Abaw, ang news manager. So, yun, di ba, yung as I was saying, nung una nating episode, Jing Magsaysay, matagal kami magkasama sa Pero house. nung panahon He ng recruited Marcos, talagang wala kayong masabi. Press Hindi release naman. lahat from Malacanang. Oh, Ang alin? Martial law? ang news nung martial law. News to Hindi. martial law? Oo, press Oo. release from Malacanang. Hindi. Ganun talaga Pero news noon. yun ang advantage ng Veritas noon dahil suportado Tama. kami, institution nga, suportado kami ng Catholic Church ng Archdiocese ng Manila, si Cardinal Sin. So, minsan, yung bumagsak yung MIFF. Ay! MNLF. Manila City. Center. Phil Palace. Oo. Phil Palace. Yes. Oo, Film natatandaan Center. ko nun. Pinagawa ni Imelda. Yung film center. Film Center. Nakatanggap ng tawag mula sa office ni then Secretary Sandanya. Sabi sa amin, huwag niyo ilabas yung story na yan. Pero, matapang kami. Ikado kami ni Cardinal Sino. So, nilabas namin. So, tawag si Bishop Buhain, under Cardinal Sin. O ano nangyari? Ganito. Senior kasi ganito. Sabi sa amin, huwag ilabas. Nag-decide si Ben Paipon. Si Ben Paipon noon na ilabas. Wala naman ginawa sa amin. So, that early, medyo nagde-define na. Nagde-define ng Radyo Veritas sa Marshall. Pero ikaw, Danny, kasi broadcast city ka, may censorship Hindi, sa'yo. kaya ako naranasan ko yung ganun. Kasi nung immediately when Cory took over, di ba ang RTVM, naalala nyo, Maria Montelibano? Oo. Ang mga Yeah. naghari na sa Oo. RTVM. At saka Yes. si Tina Palma actually was part of RTVM. Naalala ko noon eh. Tapos nung I was the one na inassign noon nung panahon ni Marcos, covering si Marcos against sa kay Cory, ako inassign kay Cory. Kasi lahat gusto kumover kay Marcos kasi parang feeling naman lahat dun talagang mananalo si Well, RTVM is Radio TV TV Malacanang, yeah, for the sake of the viewers. Yun, at that time, nung kumocover ako kay Cory, doon ko nakita na talaga pag pumupunta sa probinsya, grabe, mukhang, ako nga nagsalita ako dahil sa press club, director ako doon, sinabi ko, pag natalo si Cory, dinaya. Parang gano'n na, may mga gano'n na ako pronouncement doon. Oo. Kasi feeling ko talaga, mga Malakas. tao noon gusto ng change. Yung time na yun, ni Cory, di ba? Yung gusto nila manalo, kakaiba naman. At saka, yun lang yung slide si Doy Laurel to join Cory, di ba? Cory Oo. Doy nga, di ba? Marcos Tolentino. Oo. So ako lang naka-assign. So when Cory eventually became the president, si Maria na naging RTVM, ako ang nilagay na mag-cover ng mga Malacanang na mga lahat ng ano ni Cory. So somehow parang favored ako kasi ako naman daw yung nagtrabaho na ano. Tapos pero nung time na kumo-cover ako nung kay Cory, pag may umuwi ako, tapos marami mga tao, may pupunta from Malacanang, may tatawag sa akin, Dan, pakitingin na yung mga video mo. Kasi nakikita nila yung mga videos ko. Alisin mo na yung mga bata sa taas ng puno. Ah, Oo, talagang may kailangan, ganun. okay na, tight shot na lang.
yung ako napufrustrate kasi sabi ko, naku, alam mo, dami nanonood. Yung mother ko, pag sinasabi sa akin, yan lang talaga yung nanonood niya. Sabi ko, hindi na, parang na-edit. Pero pati yung script, tinitignan nila. Well, these things I can say kasi tapos Yeah. na di ba? Pero yung time na yun, naramdaman ko yung ganon, censorship na pagod na pagod ka, tapos nakita mo sa probinsya, grabe ang overflow ng support. Pero ibig sabihin, hindi mo maipalabas as it is. Oo. Ini-edit Kaya ang nung script. graduate kami ni Jing from UP, sumali kami sa media, naramdaman namin freedom na. Kasi 86 na eh. So, excited kami because there was newfound freedom and we were really, parang committed to just work and on truth, ganyan. Wala kaming censorship pa din. Di ba, Jing? Hindi naman, kumbaga, tayo noon, recipient tayo ng ng balita na sinensor, pero hindi tayo nakaranas talaga na tayo yung sinisensor, di ba? Tinuutosan ng Malacanang or what, merong Nung Cory days na kami, free, di ba? Yeah, And yeah. we joined ABS-CBN dahil may resurrection na ng ABS-CBN Phoenix. Join. Pero 13 din ako noon. Nung EDSA Revolution, nasa Manila Broadcasting Corporation, MBC, working with radio. DZRH yun? Diba? RH tsaka DZMB, FM. Nung Revolution mismo, kasi yung office namin, yung studios, nasa Strata 100 sa Ortigas. Okay. So kitang-kita mo yung EDSA. Wala pang building nun sa Ortigas eh. Wala pa. So kitang-kita namin yung nangyayari sa EDSA. So nagbo-broadcast kami live, may mga interview kaming tao. President Marcos himself called the station. Huh? Kinausap yung station manager namin, si Ed Montilla, sabi kay Ed, stop what you're doing. Sabi ni Ed Montilla, anong gusto nyo gawin? Tuloy natin. Kasi nangyayari, it's right in front of us. So tinuloy namin. And then tinawagan naman siya si Lito Gorospe. Lito Gorospe. Oo, yung tao ni Lito Marcos Gorospe. noon, Lito Gorospe. Mhm. Oo. Lito Gorospe was a personality in TV before. He was in entertainment and then he went into, he supported Marcos and became his media handler. ABS-CBN started in 1986. Yun nga, si Jing was in this group, was the first to be with ABS-CBN News. And then most of us joined later, me in 87 and the other guys Me in followed. 88. You in 88. Yeah. Danny, 88. Ako 1990. Oo. 1990 Nandun na si ba? Chari at si Ses. Kasi iniwan kita sa 13, kayo ni Mena Lopez. Tapos parehong Si Mena lumipat joined din. us then. Oo. Danny and Mena also moved to ABS. Ako naman, wala akong reason eh. Siguro I can share this. Wala akong reason umalis sa Channel 13 kasi at that time okay naman ang 13. Basta Pinoy sa 13, okay kami. Frankie Evangelista, tsaka Bing. Kaya lang, during that time, head ng news, ang broadcast, ang parang Board of Administrators ng 13, si Nines Cacho Olivares. Wala na rin siya ngayon. Pero hindi niya pinayagan kasi very close ako kay Colonel Honasan at that time, di ba? So may mga interviews ako na hindi niya inilabas. Actually, nilabas na nung panahon pa nila Rod Reyes. Yung hindi niya inilabas yun, ang sama ng loob ko kasi sabi ko there was something. Sabi niya, old crap, wala nang bago sa mga sinasabi. Kasi takot sila noon at that time. Kasi panahon ni Cory, Dan, marami pa rin, may charisma pa rin yan. Baka sumama na naman yung ibang sundalo. So, sabi ko, I felt bad. Nag-leave ako ng 2 weeks. And then ito naman si Larry Sipin who was a columnist ng Malaya, nakuha istorya ko. Nilagay niya ngayon sa column niya, Death of a Story. Kasi hindi nga inilabas yung interview ko. So parang ko, sama may kakampi ako dun sa mga National Press Club, mga columnist. So, And then dun tayo nagkakilala, Jing. Dun nga tayo nagkausap, sabi mo, lumipat ka na sa amin. And that was it. So yung 86 onwards, puro kudeta ang ating kino-cover. Hanggang 90s. Kudetas, ang daming attempts versus Hanggang Cory. 1989. Kay Cory. So ang challenge doon was to air yung mga ganyang klaseng interviews na saan tayo, di ba? Parang should we listen to the rebel soldiers or the current May mga ganung government? issue, di ba? Naipit sila Bing Formento, naalala mo, they were reporting kung ano nangyayari, kaya tuloy na compromise yung security ng mga... Yung position ng government troops nung nangyayari, ganito sila, ganito. nung ini-overtake ng mga rebels. Chari, we should note that the station, ABS-CBN,
was kumbaga caught in the middle of the rebel Yes. soldiers, government soldiers, dahil pinipilit nila, ilang beses nilang pinilit na I-take over. i-take over ang ABS-CBN, remember? Yes, and Kaya nga we told- nandito ng Sergeant Esguerra. Yes. Yes. Covering that fighting right outside our compound. Teka, ikwento ko Doon yan. naman tayo, Kasi, Sergeant Esguerra, during that coup Defense d'etat. ka nun, na- Jan. defense ako. Oo, reporter. Nakita ko na may movement, troop movement. Yun, Oo, yung ba yung mga time mahilig? na yun, May di ba? troop movement. Sabi ko kay Ilabas ang Angelo, mga gamit. tumawag ako kay Angelo, sabi ko, sir, may troop movement. Ha? Sabi niya, saan? Papuntang ABS. So nauna ako sa troop movement. Sabi sa akin ni Angelo, Chari, kunin mo yung mga computer, dalhin Yeah, mo sa ganun bahay lagi, ko. Diba? Oo. Oo. Pati Oh, mga sasakyan. tapos sabi ah. ko, 1989. Yes, so, Yes, so yes, ako yes. lang mag-isa. Yes. Tapos dumating si Mario Garcia, sabi niya, ano pinu-pull out mo? Papunta na sila. Pull out daw lahat ng computer. Ang na-pull out ko lang pala monitor. Wala yung CPU. Palay ko. Pinaglolo-load namin sa sasakyan. Ginawa nating newsroom yung bahay ni Angelo. Angelo and John Oo. Keith Lee. Yeah. We stayed there the whole 1989 coup Those d'etat. were the days. Yeah, and walang palitan ng damit. Doon ako tumira kay ACJ. You know, there were 7 coup d'etats in the time of Cory. The 1989 coup d'etat Yun ang pinaka- was the longest, the bloodiest, Yeah. at saka Tsaka and the most difficult. Almost bumagsak. bumagsak na siya. Dahil yung Makati was under siege. Yeah. Held by the Sila ano. soldiers loyal to Gringo Honasan. Kasama diba? pa sila Danny Lim dun eh. Kasama Sa pa sila 89, di ba? Danny Lim. Oo, backed up by JPE. Tayo, Yun yung as God we save the would, Queen. SOP na natin sa newsroom, at the end of the news day, liligpit natin lahat ng gamit, dadalhin sa bahay ni Angelo Castro, Doon mag-newscast. doon, or itatago lang doon. Produce. Tapos the morning after, ibabalik lahat ng grabe, equipment sa no? newsroom, ikakabit lahat yung editing machine at magtatrabaho ulit. Tapos yung engineers natin, yung transmitter kasi ng television po nung araw, may tinatawag na exciter. Pag wala yung exciter na yun, hindi magta-transmit yung TV station. So yung mga engineer ng ABS-CBN, bago mo bubunutin yung exciter na yun. Aba, yung mga rebelde, nung lumaon Hindi nila alam yung... hindi, alam na nila. Ah. So ang hinahanap nila yung exciter. So the So they can rebels air. Oo. were able to air. Oo. Kaya ang pumunta sa ABS-CBN noon para i-liberate ang ABS-CBN, MPD, Manila Police. Yeah. Hindi Alfredo Army. Lim. Yeah. Sila Lim, sila Lim. General Lim at General saka Lim. si Colonel D. Magmaliw. Yes. Ah. Tapos sabi ni Colonel D. Magmaliw sa akin, Jing, paano ba, hindi ba yun yung transmission line? Sabi ko, yes sir. Ano ba yung transmission line? Sabi ko, ano yun? Pressurized, ganito ko kalaki yun, no? May pressurized gas sa loob. Sabi niya, barilin kaya natin para hindi na sa loob. Sabi ko, sir, gagamitin pa namin yan. Pagkatapos ng coup d'etat, huwag niyong barilin. So anyway, sumuko din yung mga, pumasok kami doon sa, because ABS-CBN was taken over. Channel 4, just for the people's knowledge, yung PTV4 ho, nasa harap ng ABS-CBN. Kung pupunta kayo doon sa broadcast complex sa Sergeant Esguerra, Mother Ignacia, yung Channel building 4. sa tapat, Oh. Channel 4 dati yun. And it was Yung building sa likod, ABS-CBN. Doon noon ang ano eh. And it was very confusing kasi you'd see soldiers Landscape. wearing the same Correct. uniform. Di mo alam The kung only sino yung... difference was they had this white ribbon dito. Yes. Na sasabihin, Yes. rebelde kami. Oo. Kaya pagpasok namin sa compound, yung mga sundalo, tinututukan kami baril. Kaya hindi namin alam kung government o rebels. Yan, Henry. Naalala ko, during sa Radyo Veritas, Radyo Veritas kami, kino-cover namin yung, ayun nga, take over ng ABS, at saka Channel 4. Merong sundalo, sniper, na nandun sa tuktok ng tower. Ay, nabarel. Di ba? Oo, kaya Patay hindi yun, di ba? Patay makuha yun. ulit Patay yun. ng government forces dahil nga doon si sniper na yun. Correct. Finally, tinamaan yung sniper, meron din kapwa sniper, nakasabit yung sundalo doon sa kone Tama. ng ABS. Tama. Oo.
Oo, So talaga. para tayong Naalala ko. covering a war na rin, ano? Yung It was time a na war. yun, no? Yeah, Ganda. civil Oo. war. Pero It's those like- were, oo. feeling ko those were talagang glorious days in journalism. Parang feeling ko yun yung parang, yun ang hindi nakikita ng mga bagong, di ba, mga reporters when they cover, pag nagre-reklamo na ang hirap ng coverage daw nila, ganito. Sabi ko, you should have seen those days na grabe, di ba? Hail motorcycles para lang maka-move from point to point. Yeah. Despite the hail of mga bullets, Kasi nga yun, basta lang mabdala wala natin naman yung tayo mga kasing tapes. capability na live eh. Di ba? Oh, yung mga- Kailangan dadali mo yung material sa opisina. Context lang ha, yung mga Gen Z tsaka Oo, millennials. baka nakikinig sila. Para lang may context ho. Nung panahon namin, wala akong cellphone. Wala. Wala. Walang internet. Typewriter kami. So nakikitawag kami sa sari-sari store, babayad ka ng 50 centimos Oo. para Oo. ma-deliver mo sa newsroom kung ano man yung gusto mong i-deliver sa newsroom. Storya Yeah. or... At saka, walang satellite. Wala Walang pa kaming satellite. transmission. Wala. Isasakay namin physically yung mga tape ng aming camera sa bus. At sasabihin namin, isinakay ko kay Mr. Conductor Jose, abangan ninyo sa Pasay BLTV. Oo. Ito classic example. Kumukover kami sa St. Francis Medical Center. Mamamatay. Death watch kay Marcos, di ba? Oo. Kukover kami. Kami pa, kasama ko pa si Jessica Soho nun, GMA, tsaka kami, Channel 13. Kung ano yung material namin, pupunta kami sa airport, ipapadala namin sa Philippine Airlines, doon sa crew. Nagne-negotiate ka sa crew para ipadala yung tape mo na darating pa the Correct. following day. And then pagdating ko doon, kala ko ako lang may nakaisip noon, nandun din si Jessica. Nagdadala rin ng tape. And then pareho pa kayata kami ng crew kung sino yung magdadala. Excuse me. So, ganun. Ako rin, nag-stop na ako ng aeroplanong pa-runway na. Sabi ko, sandali. Papadala lang yung tape, di ba? Oo, sa Maguindanao ako. That's how we, ang hirap. Mahirap. Kasi wala pa mga fax, wala mga ang hirap nung time na yun. Pero parang, Sa akin naman, ang Ang ginagawa ko na halimbawa sa Mindanao, hindi ba itatawag. Kailangan ipadala sa aeroplano. Para mas madali, para hindi na dumaan dun sa meron pang waybill number, kukunin pa rin sa pumipili na lang ang pasahero, yung Correct. mapapagkatiwalaan. Usually, sino magdadala? babae. Oo. Miss, pwede hubos sa ABS-CBN po, pwede pong may sasalubong po sa inyo. Ano pangalan? Ayun, Ganon, pagdating ganon, na sa airport sa atin, may sasalubong na, hahanapin, nakadugan yung pangalan. Oh my God, napakaswerte niyo ho ngayon. ng mga bagong correspondent. Imagine ngayon nasa cellphone na lang. Yeah, And in an instant, nasa ere na yung kung ano man yung Oh. material, video or content. And alam niyo kung ilang kilo ang camera noon? Oo, yung mga Bolex, tsaka Ariflex na alam mo, Chari. Yung mga Betacam, mga 10 kilos. So, may mga cameramen na, alam mo, nagka-cancer talaga. Oo. Ganun ba? Nagka-cancer, may mga, kasi they carry it on their shoulder. Hindi Yeah. naman kayang i-tripod eh. Many run with their cameras. Minsan may kable pa eh. Lalo Di ba? kung may mga Yung rally, kable pa may noon mga na meron rally. pang backpack na. Kaya may helper noon ng di ba? Ay, Yung driver, nako. Hindi tutulungan nila yung camera. alam gaano ka-physically taxing mag-cover noon. At the time before satellite, si Henny Lopez, who owned ABS-CBN, no? Ang sabi niya, we should build bridges on the air. Okay. Talaga namang nangyari, di ba? Before the age of satellite, paano mo gagawin yon? Ang Philippines, 7,000 islands, di ba? Yeah. Para paabutin mo yung signal mula sa Quezon City hanggang sa Davao, kailangan meron ka mga Relay. tower in Relay between. station. Oo. So lahat ho ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas, tinayuan ng tower ng ABS-CBN para yung signal Relay, from Quezon relay. City, ibabato dito, ibabato hanggang Para ma-receive umabot sa nito. Davao. So a network ng physical infrastructure was the most extensive. Pero may mga problema. Dahil sa mga ibang bundok, yung NPA humingi ng tax. Pag hindi mo binayaran ng tax, Maraming susunugin yung tower mo. Maraming ganun. So ang daming, hindi lang yun, ang daming problema, yung diesel fuel para sa generator, kalabaw ang nag-aakyat doon sa tower. Dahil wala namang kalye. So these were the things Challenges. that happened that people don't know about. So, ang implication nun, bago ka makapag-broadcast sa milyong-milyong tao,
kailangan meron ko infrastructure na ganon. Mm. And TV stations and radio stations were the only ones who had the capability to reach millions of people. So tayo naman as news people, kung ano man yung ilalabas natin dun sa 1 hour na pag-aari natin na real estate sa air, kailangan pilim-pili yung mga storya. Kaya nga. Nag-aaway-away nga tayo, di ba? So the ethical standards were very high for the reporters and for everyone in the newsroom. Yeah. Ngayon, may internet na. Anyone can Ang dami reach ng source. millions of people across the world. So, wala na yung private landscape ng broadcast nung araw. How we So, are we transmit the still news. relevant? Is media still relevant? Jing, what do you think? Ang maganda kasi naman, media was able to, newsrooms basically, were able to adapt and evolve, right? So, from those days na ang laki-laki, ang bigat-bigat ng mga gamit na dala-dala ng mga news teams natin, ng mga reporter and crew, naging ngayon kahit cellphone at wala nang malalaking camera, pwede ka nang mag-cover, di ba? Paano nangyari yun? How did we transition from those early days to now, to today? So ang daming nating pag-uusapan pa, Jing, from satellite technology to digital, hindi ba? Right. And then, itong emergence, mahalaga rin pag-usapan natin, yung emergence of the news division as a profit center. Napakahalagang bahagi ng Never before. ng newsroom ng ABS-CBN ang sa pagbabago na yan. Kasi dati-dati, tanggap ng lahat ng media companies na ang newsroom o news division ay lugi lang. Lugi lang, public service lang yan. Hindi yan kikita. But after the success of this one program, naging TV Patrol. profit center na, naging business unit na ang news department o news division ng karamihan, no? Ng karamihan ng mga media companies sa Pilipinas. So, I don't know, may time pa ba tayo or do you want to go? Go ahead. Yeah, Break? go ahead, Jing. Let's prepare for a discussion on the changes that we all had to accept and adapt to. Pero yung TV Patrol was a game changer because Trailblazing. first and foremost, Naging ang profitable. ang main newscast, ang flagship newscast nung araw, hindi naman 6 p.m. 9 p.m. So sabi nila Freddy Garcia, gawin natin 6 maaga. p.m. Mas Pero- maaga. Bakit ba naging ganyang ka-successful ang TV Patrol? Magazine format. Tsaka, we had exclusives, we had content, yung storya natin Pangmasa. related to the masa. Yeah. Crime. Relevant, di ba? Oo. Crime. Pati Mga at that time, Pati scandal din. marami kasing nangyayari din nung panahon Showbiz. ni President Cory Aquino. Showbiz. Mga ganun. Lahat. So, pero yun nga, we really worked naman, the team behind TV Patrol really worked very hard Oh yeah. to create that kind of stories. We were Tsaka always, fast-paced. we were quick, we were on our toes, tayo parati yung kailangan mapadala to, dapat mauna tayo. Mm-mm. So, kung nauuna ka kasi, ikaw ang pupuntahan ng mga viewers. Yeah. So, talagang pag-usapan din natin yung effort that we put in to make TV Patrol number 1. It wasn't that easy. Marami tayong sacrifices na it wasn't, kaya nga sinasabi ko, we weren't after the money. Yeah. Parang Public. tayo, we were after para tayong pamilya na parang team na, uy, magtulungan tayo to bring this, di ba? Yeah. These Story. stories in front. And magaling din yung leadership siguro natin. Angelo was a good leader. I mean, he inspired us. Sila He Rod pushed Reyes, us. di ba? Sina Rod Reyes, sina Ah. Dong Puno. So, the people also behind it, hindi lang technology ang importante. Ang isa rin siguro yung Tagalog. Oo. Kasi yung naalala ko 9 p.m. yung late night news noon puro English eh. Oh. So itong kauna-unahan na major newscast Tagalog na nakakonect sa masa. Tsaka first time na newscast, 4 na anchor.
Meron kasi, may kanya-kanya segment sila, di ba? Oo. Oh, yung spin-off nga yung Hoy Gising, din sa patrol yan eh. Correct. Nagsimula, di ba? Kinukall mo yung attention ng mga local leaders. Oo. Tapos ako, marami akong kilala in my own experience. Mga senators, congressmen, they won't start a press conference hanggat walang ABS-CBN. Tama. Di ba naranasan nyo ba yung mga gano'n Oo, na oo. parang naiinis yung mga ibang networks, naiinis yung mga ibang publications, bakit kailangan hintayin yung ABS-CBN? Dahil parang nandoon yung yung branding, di ba? Kanina I mentioned yung mga terrestrial network ng ABS-CBN towers, no? But so that the people may know, ABS-CBN was the first network to use satellite technology for news. And the first ever broadcast of a news story live Bicol. was done during the eruption of Mount Mayon in 1993 from Bicol. Gino Rehana was the reporter who reported live for TV Patrol. The first satellite news report live in the history of Philippine television. Kami yung nag-set up nun. SNG At- ba yun? Satellite News Gathering? Oo, SNG yun. Yes. With the help of a sister company, Sky Cable, hiniram namin yung SNG nila. Can you imagine, to set up that and to make that broadcast possible, we needed 30 people Grabe. para makapag-live. 30 people, Kaya gastos 4 vehicles, 2 trucks. Oo. For just 2-minute report? Para makapag-live lang for a 2-minute report. Meron akong gustong ipaliwanag eh. Meron tayong spirit eh. Yung Yun eh. Bakit? Meron pa naman ngayon. meron tayong spirit na talagang nag-push. Siguro, meron Love of tayo. work. Ha? Love of work nga. Passion, Love di ba? of work, passion. Tapos, we knew that the companies was supporting us. Yes. It invested Attorney a Jake lot Lopez. on the napaka-support niya. transmitters. It invested a lot on, minsan papadala pa yan ng... That was Chari. That was the golden age siguro, no? Of both of ABS and the media industry in general in the country at that time. Yes. Kasi ang events, ang dami-dami, laging may malaking balita. Pati And the then owners. the company was also in an investment mode. Di ba? Kumbaga Willing to talagang panahon nyo ng pag-invest sa mga state-of-the-art technology talaga, the latest. I remember ang yabang natin na tuwan-tuwa tayo noon when we got our first Betacam cameras. Remember that, Jing? Yeah. And then Our easy calls. and then yung mga our Angelo. very first live trucks nung Yes. dumating na yon, sobrang momentous, sobrang lahat ng tao excited. Parang lahat pwede nating gawin. The first, Wala tayong Alam mo takot. ba, sa Kawa-Kawa, Camp sa Buanga, ang dumating Learjet ng King Air, ng Lopez to pick Mr. up our Lopez. tapes. Yeah, yun na nga eh. Parang, what? Oo. Gumagastos yung kumpanya Tsaka, to support our coverage. nakita mo yung support, di ba? Kahit nung Baguio earthquake, 1990, di ba? Chari, Oo. nandun tayo lahat. Oo. Tapos si Attorney Jake Lopez was there. Personally, tinatanong kung ano pa mga resources na kailangan natin, mga Yes. ganon. So, So, yung golden mga age. nakikita mo yung tama nga, the golden age, yun ang pinaka-high of Tsaka spirits importante, natin. Oo. yung team natin, lahat kumakain, di ba? With us. Lahat may pagkain. Yeah. Basta may OB van. Wala bang may nagugutom ba? meals. Wala. The rise of fake news. Henry, ikaw naman. The rise of fake news. Baka naman Ano ba nangyari? Akala naman nila ito nag-advocate ng fake news, hindi naman. Obviously, talagang matinding kalaban ng fake news. Kahit na, actually, matindi rin naman yung ating, yung kampanya hindi lang ng mainstream media, kundi ng iba't ibang sektor laban sa fake news. Pero magtataka, nananatili pa rin. Hindi ko nga, siguro yung paniwala ng tao. No? Dahil minsan, alam naman ng tao na mali yung pinifeed sa kanila. Pero yun ang ginagamit nilang justification para ipagtanggol yung kanilang idolo. Kaya isa rin siguro ang kalaban ng fake news, yung ganun yung alakultong paniniwala na kahit na alam ng lahat na fake news ang lumalabas sa social media, itong mga to is talagang sila nagkakalat, naghahanap sila ng dahilan para maniwala doon sa fake news na yun.
naging ano siya kasabay siya ng pag-angat ng mga populist leaders. Kasi Kasi sila ang unang-unang makikinabang kapag maraming naniwala sa disinformation at yung bang pagpapakalat ng impormasyon na pabor sa kanila. Ang malungkot lang doon, naranasan natin na yung bang tayo ang nilabel na fake news daw kapag hindi nila gusto ang balita natin. Kapag hindi pabor sa isang nasa kapangyarihan yung balita na nilalabas ng isang media organization, ang nangyari at nangibabaw ito simula noong 2016. Ikaw pa ang pagbibintangan na fake news peddler, hindi ba? Nararanasan ko yan. Oo. Nararanasan ko yan. Kasi kasabay Kahit sa ng vlog fake ko, news, nararanasan ko yan. sabay ng pag-angat ng fake news sa ating lipunan, yung ano rin, Trolls. ano ng trolling, bashing, hateful comment, hindi ba? Yan ang mga naging matinding hamon, naging napakalaking challenge talaga yan sa mga reporters sa media. Kasi alam mo, may psychological impact talaga siya. Hindi mo maikakaila na marami sa atin ang naapektuhan ng matinding trolling at bashing na natanggap ng mga kasamahan natin sa media. Kaya hanggang ngayon, hindi ko maintindihan na hindi pa rin tayo talaga nagwawagi sa laban na yan eh. Ang hirap kasi. Yung fake news, ibang istorya yan. May nagmamanufacture para sa kanilang interest. Ito, yung parang supporter nila, ang supporter nila itong mga trolls. Diba? Susuportahan kung ano man yung fake news, gagatungan, o kung sino man ang magte-text o magbe-message na hindi totoo yan. Yun ang kanilang yun ang kanilang kukuyugin. So kung hindi matibay-tibay yung iyong paniwala, talaga madadala ka sa kanila. Kaya actually parang parang science na nga yung ginagawa nila, no? Kung paano It has i-twist become a yung science. truth. It has become a science because it's the algorithm that dictates it. And the algorithm of the social media companies support and enhance what is negative, hindi ba? So kung ano yung what fuels anger, hatred, yun ang mas kumikita sila, kaya yun ang mas lumalagot sa feed mo. Divisive, di ba? Hindi nyo ba napapansin pag sa YouTube pag nanonood kayo, kunyari yung napili si bagong Pope. Biglang ang daming mga storya tungkol kay Pope sa YouTube. Parang puro AI generated. Pero may mga owners yung account na yon. Ibig lang sabihin, dahil yun ang trending na topic, yung mga owners nun, nung mga YouTube accounts na yon, mag-AI lang yan to create a Pope story. Pero panoorin ninyo, it doesn't mean anything yung mga, ang dami ng mga clickbaits. Ano yun? Mag-generate lang ang ng tawag like? clickbaits. Nag-generate lang sila ng like kasi may kita Oo nga. sa YouTube. Pero yung sinasabing, yung fake news, yung fake content. Na nasa social media ngayon, I think, it will hit also a maximum na magko-collapse na, ako ang effect sa akin, hindi na ako masyadong, masyadong nagpe-Facebook, parang, hindi ako naniniwala. So yung incredibility ng mga social media platforms will naturally heighten because of all this fake content that we're seeing. So bottom line, nakikita ko na naman, siguro dapat resurgence ng totoong media outlets, yung mga vetted and those who really will push for the truth. I think eventually, I don't know if I will see it pa in my lifetime, pero palagay ko, itong mga fake and mga kini-create na ganyan on social media will also push its own collapse. Do you think there is an existential threat to legitimate media organizations? Right now, Yes. Oo naman. Oo naman. yeah. Right now, yes. Kaya lang, sabi ko nga, sige lang, all this fake content online, on social media, eventually, maniniwala ka pa ba dun sa isang platform na yon which pushes
certain interests. Alam mo na yun, like To X. advance their own Elon Musk, political di ba? cause. Yun, Do you follow X because it's Elon Musk? Ah. Ako, I don't. Ah. Yeah. Hindi, kaya nga ako natatabangan na rin akong sumunod sa mga social media posts kasi lalo na yung mga group chat, 'di ba? Marami sinishare doon na alam mo naman hindi naman totoo. Yeah. So very careful ka, yung binivet mo na rin, ayaw mo na lang buksan kasi alam mo hindi na naman totoo itong pino-forward ng isang At saka, kaya tinitignan mo rin yung credibility ng ang kasi AI, napakagaling na. Ang galing. kaya nga. Pansinin mo nga, usong-uso ngayon Ah. para lang makapag-generate ng content ng Ah. isang YouTube account para makapag-earn siya ng ano. Kasi maglalagay ka lang bank account doon. Ah. Kaching, kaching, kaching. Ah, Pag lagay sila nangihit, lagay. like, subscribe eh. Yeah. Kaching, kaching, kaching. Kung ano-ano. Ah. Kung ano-ano diniderive nila from, Ah. they aggregate whatever Yeah. they Kaya- see on the internet. Yeah. Put it there. Kaya ako, I appreciate yung sinasabi mo ngayon, dati pa natin ginagawa, yung napakahirap na mag-transmit ng mga videos for others, for millions to see, di ba, na pinagdadaanan natin. Because ngayon, dahil napakatalamak na ng smartphones, ang dami nang gumagamit ng social media, ibig Yeah. sabihin, Limasing ko na. napakadali na mag-share ng kahit anong content na hindi naman totoo. Yun ang importante na dapat maintindihan ng mga Which is tao. what is happening. Kaya nga. So, Ang problema, ang yung mga premium content na mahirap i-produce at may cost, like documentaries, yan yung nawawala. So, may cost eh. So, May what's the cost eh. future of media? Ano future ng media? Dapat What do you nga- think? We have a Where- big responsibility as part of the old, 'di ba? System na talaga namang I would say talaga mainstream media should play a vital role dito na parang to really inform at saka ipakita natin yung accountability I don't know. at Pero saka dapat, responsibility. yun sinasabi Oh. ko, yung institutionalizing the truth. I don't know how. But it must be the humanity, That civilization, takes not a just lot. us. That takes a lot. I know. You're not, But it's not just us. There must be some movement of some kind that will push for truth and I don't know, yung sinasabi nila objectivity, well, everybody has their own view about everything. So ano yung truth? But humanity, civilization should evolve and should be able to achieve this na parang mas higher form ang information dissemination. Using what platform? Kasi sa nakikita ko parang lahat ng nakakausap ko, lahat ng tinatanong ko, puro sa YouTube na nanonood, sa social media, sa bibihira yung nakakausap ko na sa TV sila, sa free channel sila nanonood eh. Yun ang future eh. I don't know. Sa internet talaga, sa social media talaga, ang focus ng mga tao. Doon sila pumupunta. Pag gusto nila ng impormasyon, hindi kagaya dati. Sa TV o radyo dati, yung print, pagkatapos naging TV, ngayon, telepono na eh. Social media na eh, internet na eh. So doon, at nandun yung mga kalaban, nandun yung fake news, nandun yung Kaya nga, Yung, a platform must be created na parang bago to. This is the truth. And it's in an institution by humanity, by the people. Yan, ito yun. I don't know what it is. I'm just saying. Jing, what do you think? What should media do? Well, maraming dapat gawin eh. Unang-una, we have to address the issue of distrust. Nawala ang tiwala ng karamihan sa audience, sa corporate media. Kasi namayani yung yung paniniwala na biased o may kinikilingan o may inuutusan ng may-ari, may mga ganong nangyari. So kailangan na maging mas lalong accountable ang mga journalists. So we have to clean up our ranks, in other words, 'di ba? So kung meron man sa kabilang sa hanay natin na gumagawa ng hindi maganda o nagva-violate ng code of ethics, dapat i-call out yan, dapat madisiplina or umalis na sa profession altogether kasi nakakasira sila sa imahe, no? At saka sa standards ng ating profession. And then kailangan din natin i-address, the public, the community disengaged eh. Kaya nangyayari yan ngayon eh, parang ayaw nilang, 'di ba, may news avoidance. Dahil dun sa distrust,
And then dahil Nakaka-stress daw. rin sa nasistress daw sila, masyado raw negative lahat ng balita, nag-news, umiiwas na silang manood ng news o magbasa ng news, which is really a problem because only those in power, only the corrupt, only those who are, politicians that are, hiding something, they're the only ones who will benefit if the public or the audience avoid watching the news. So kailangan din natin yung i-address kasi hindi pwedeng maging ignorante o tumatanggap ng maling impormasyon ang publiko dahil sa social media lang lahat iaasa. Okay naman na merong mga mabubuting content at accurate information din naman sa social media. Kaya nga lang, kailangan himayin mo at talagang siguraduhin mo, di ba, na totoo yun. And sometimes, walang ganong mechanism sa social media kasi nga, katulad ng isang platform dyan, Facebook, already announced that they are doing away with fact-checking, hindi ba? So isang issue pa yan. Kailangan suportahan natin yung paghahanap ng katotohanan and sometimes it's harder for big companies kasi may iba silang corporate interests. So yun pa yung isang problema, di ba? Katulad nung sinasabi natin doon sa isa nating episode, lumiit yung resources, bumaba ang mga budget na inilalaan para sa news gathering at sa mga makabuluhang coverage tulad ng investigative reporting. So paano yon, hindi ba? So maraming issue. Kaya naniniwala ako na kailangan mag-engage ng mga journalists, ng news organizations sa komunidad. Nasa local communities ang paraan kung paano mababalik ang tiwala ng tao sa news media at paano sila magiging kabahagi ng pagbabalita. Kasi pag lumapit ka sa community, and Chari, you know this because nag-RNG ka, di ba? Malapit ka sa tao eh. You will see their plight, mas makikilala mo talaga, mas makaka-relate ka sa kung ano ang pinagdadaanan nila. So I guess, yun ang kailangan. Engage with the community, regain trust, and clean up our ranks. Be accountable to ourselves. We can't just say we hold power to account. We also need to be accountable to each other and to our profession. So yun ang tingin ko. As for the future, patuloy na magiging challenging ang sitwasyon, ang budget situation, ang revenue picture for news media, especially for legacy media. But one silver lining that I see, Jing, is the rise of independent media people. Independent journalists. Etong ginagawa natin siguro is one form of it. Pero marami na rin ang nauna sa atin na nagtayo ng sarili nilang podcast or gumawa ng sarili nilang vlog at wala silang support ng malaking kumpanya. And some of our colleagues in the provinces who lost their jobs in our regional stations have started doing their own community news vlogs. So, yun, ang tingin ko, mahalaga yon. At it is a step in the right direction toward rebuilding trust. At saka yung podcast parang some way modest contribution lang natin, somehow we can address nga yung mga fake news. Anyway, di ba, yung talagang yung dumami nga yung fake news, ina-address din naman ng Congress, di ba? Lately lang may mga inimbestigahan ng mga fake news peddlers na somehow talagang pati NBI may pinailan na ng case na talagang di ba nagpakalat na kunwari away-away daw ang NBI at saka PNP. So ibig sabihin yung mga ganun, siguro feeling ko rin dapat talaga mas nasasampulan ngayon para makita talaga na talagang serious even the government in addressing yung fake news. Tapos tayo na at least we belong to this group na we want na eliminate ang fake news. We continue mga ganitong podcast para to have to make a difference dun sa mga viewers na
ito ho yung parang inaano namin na ina-advocate namin na talagang tamang impormasyon na walang labis, walang kulang. There has been a change in the media landscape, but I think there's a seismic shift now also. Makikita natin doon sa results ng huling election, no. I just had a lunch with Marites Bitug, who's with Rappler, and she said that towards the elections, Rappler experienced an unprecedented surge in terms of people looking for profiles of candidates. So ang dami ng tao naghahanap ng profile ng candidate sa platforms. And that's a good sign, no? So maybe in this environment and in this landscape, mag-blossom uli yung roots, galing sa roots ng old journalism, the new journalism. No? So maybe a resurgence of the seeking for truth. Diba? Dapat nga magkabatas eh. Dapat magkabatas na gumawa nga ng parang isang institusyon. Tumakbo. Institusyon ang news. Paano, I don't know, sino ang magpoprotekta nito? Dapat walang single interest or agenda. Public, the people should protect Before they it. present themselves to the people, dapat may ganun. Oo, tapos ang unang project is Media. lokal. Ano yon? Dapat yung mga mayor, lahat ng mayor Ano yung ina-assess. Okay, Tsaka salin. baka meron kayong ideas, you can share it with us. But don't forget to Click like, muna. Subscribe muna. Hit! Click muna ha. like, subscribe, and share Share. the news team. Thank you very much, Henry Jing, for staying up. Salamat. So, another episode with my friends and colleagues, Danny Buenafe and Sarah Villa. Jing Magsaysay po. We're the news team.